inaasahan nga na papalo ng 1.35 million na mga pasahero ang dadagsa dito bunsod ng Holy Week season. Kaya naman mataas yung seguridad sa buong paliparan at kaninang umaga nga ay nagsagawa ng inspeksyon ang Office of Transportation Security para masigurado na sumusunod ang mga transport operators sa mga itinatakdang seguridad ng pamahalaan. And actually, Ses, ipapakita ko sa inyo dito yung harapang bahagi lamang kung nasan tayo ngayon. Ito yung immigration dito para sa international departures at doon sa loob kanina mga bandang hapon napansin natin na mas humaba-haba na nga yung pila. Kumpara yan kaninang umaga na may kahabaan din naman yung pila pero gumagalaw-galaw at least dito kanina actually hanggang dito sa bahagi na ito ay merong mga nakapila para lang makapasok at yung ilan sa ating mga nakausap dito yung dati na parang 4 hours lamang na maaga nilang pagpunta dito sa airport, ginawa na nila yung 6 na oras para nga daw masigurado na hindi nga magkaroon ng anumang problema or aberya at higit sa lahat, hindi maiwan ang kanilang mga flight. Pero wala namang mga canceled flights, Arles? Or delays? Wala pa tayong wala pa tayong natatanggap ng mga canceled flights. May ilang minuto na delay dito pero hindi naman ganoon kalaki yung mga oras and luckily doon sa ilan sa ating mga nakausap in a way swerte daw sila kasi bukod sa inaasahan nilang on time yung magiging lipad ng kanilang mga eroplano, nag-book na rin sila in advance. May mga nakausap tayo dito Pauline at Ses na parang June pa lamang last year ay nag-book na sila ng mga ticket so mas mababa daw yung presyo na nakuha nila kumpara sa mga flights na available ngayon na ilan nga tumaas na daw kumpara sa mga dati nilang trips dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Actually, Arles, today yan na-implement yung fuel surcharge starting April 1. That will last until April 15. So napansin na ba ng ilang mga pasahero? Ano yung kanilang naging response? Pati na rin ng management, na IA management, ngayon na sobrang taas na ng fuel surcharge given the conflict in the Middle East. Tama ka dyan, Pauline, From level 4 ay itinaas na ito to level 8 as an interim and temporary lamang daw na response doon nga sa pagtaas pati ng mga jet fuel na syempre pangunahing ginagamit ng mga eroplano para makasahing papawid. Yung ilan sa ating mga kapatid dito, in a way, hindi raw nila naramdaman dahil yun nga, yung nabanggit natin, maaga silang nakabili ng ticket. Yung ilan naman, halos kaparehas pa rin naman daw kung ikukumpara doon sa ibang mga airline or mga mga offices or nagbibigay nga ng services para sa ating mga kapatid, hindi pa daw nila directly itong nararamdaman. Actually, isa sa mga concern nila ay kung magkaroon nga possibly ng mga delayed or canceled flights sa mga host countries na kanilang pupuntahan dahil syempre hindi pa rin certain kung hanggang kailan nga mangyayari yung sigalot doon sa Middle East na ngayon. Sa ating pag-iikot dito, so far mga overseas Filipino workers pa lamang yung marami talaga or yung mga pupunta pa din doon sa Middle East, yung mga may bukas na syempre na kanilang mga airspaces. Wala tayong masyado or actually wala talaga tayo nakausap na mga magbabakasyon lang doon sa Middle East. Mas marami talaga yung papunta sa Asia, particular sa Southeast Asia at East Asia.